Makalipas ang ilang oras, tumunog ang notification ng phone ko, at tinignan ko ito para makita ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. At sa pagbukas ko, may nakita akong imahe. Isang imahe ni Liam at isang babae na naghahalikan. No, hindi ito maaaring totoo. Ngunit habang tinitigan ko ang larawan ay mas naging malinaw ito. Ito ay sa Rome lamang. At hinahalikan ni Liam ang babaeng iyon, sa kanyang mga labi. Hindi ito na Photoshop, mukhang totoong-totoo, sapat na totoo para masira ang puso ko sa milyon-milyong piraso. Pero bakit Liam? Nangako siya sa akin, hindi niya daw ako iiwan, na nandyan siya palagi sa tabi ko. At nagtiwala ako sa kanya, nagtiwala ako sa kanyang mga salita. Niloko niya ako. Isang hikbi ang kumawala sa aking bibig kasabay ng pagpatak ng aking mga luha. Nagustuhan ko siya, literal na nagustuhan ko siya, nagtiwala ako sa kanya, masaya ako sa kanya. Siya ang lahat ng gusto kong gugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama siya. Bakit sa tuwing iniisip ko na magiging maganda ang mga bagay ngayon, may bagong drama na lumalabas? Nagtataka namang tumingin sa akin si Angela na naglalaro sa kama. Binuhat ko siya at inilagay sa kandungan ko habang nakatingin sa kanya. Nagkaroon siya ng isang daughter, at mahal niya ito, talagang mahal niya, kung gayon bakit? Hindi ba ako pwedeng maging masaya? Hindi ba ako karapat-dapat sa buhay na walang drama? Ganon na ba ako kawalang kwenta? Hindi nagtagal, napalitan ng lungkot sa akin nang magsimulang mamuo ang galit sa loob ko. Sinira niya ang pangako niya at kailangan ko siyang harapin. Kinuha ko ang phone at tinawagan siya pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sinubukan ko ulit pero hindi niya rin kinuha. Ipinadala ko ang larawang iyon kay Liam. At inihagis ko ang phone sa kama sa frustration. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak. Umiyak ako, hindi ko alam kung ilang oras. And then suddenly, nagring ang phone ko. Nag-flash sa caller ID ang pangalan ni Liam. Pinunasan ko ang luha ko at sinagot ang tawag. Saan mo nakuha yung picture na yan? Tanong niya pagkasagot ko ng tawag. Does that matter? Sinira mo yung pangako mo. Nangako ka sakin Liam diba? Sabi mo hindi mo ako iiwan, na andyan ka palagi para sakin pero hindi, niloko mo ako, Liam, sigaw ko sa kanya nang muli na namang bumagsak ang mga luha sa mata ko. Listen to me, darling. I am not your darling anymore Liam. I am not yours anymore. I hate you. Will you let me explain? What would you explain? Na peke yung picture na yan, that it is photoshopped. That picture. I don't wanna listen to your false explanations. I hate you. You know what? I regret marrying you. Akala ko magiging masaya ako. I was happy Liam. I was happy. I wanted to spend my life with you pero sinira mo. Aliyah, let me speak at least. No, ayokong makinig sa'yo. Nagkaroon ng mahabang paghinto, pagkatapos ay nagsalita siya, kung ayaw mong makinig, edi huwag, sige. Natigilan ako sa tono niya at in-end ang tawag. Naiinis siya, pero, bakit ako mag-aalala? Ano ang dapat kong gawin ngayon? Umalis sa bahay niya, ngunit wala akong ibang mapupuntahan. Fine, mananatili ako dito ng ilang araw pa. Kaya, ginugol ko ang sumunod na 2 araw, umiiyak ang aking puso. Hindi na siya tumawag at hindi na rin ako. Ang ginawa ko lang noong mga araw na iyon ay, natutulog, nag-aalaga kay Angela, tapos natulog ulit. Halos hindi ako kumain. I wonder what he must be doing, kasama niya ang girlfriend niya, why should I care? Gabi na, nang tumunog ang phone ko, at kinuha ko ito para makitang si Amanda ang tumatawag. Hello, tuyong sabi ko. Hey, what's wrong with you? No, nothing. Come on, something is definitely wrong with you, ngayon sabihin mo sa akin. Hindi ko na napigilan ang aking mga luha at isang hikbi ang lumabas sa aking bibig. Aliyah, what happened? Tanong niya. May ginawa ba si Liam? Sabihin mo lang at ilang segundo lang ay patay na siya. Can I meet you? Oh, of course. O teka, pupunta ako sa place mo. Hintayin mo ako. Okay, with that ibinaba ko na ang tawag. May gusto akong kausapin at siya lang ang tanging tao na nakakausap ko. At sinabi niya, nasa pintuan ko siya sa loob ng 15 minuto. Pagbukas ko ng pinto, napasigaw siya. Oh my God, Aliyah, look what you have made of yourself. Namumugto at namumula ang mata ko sa pag-iyak at parang namutla ang katawan ko dahil sa hindi pagkain ng maayos. Niyakap ko siya, habang tumutulo ang mga luha ko. Niyakap niya ako pabalik habang hinihimas ang likod ko. Nang humiwalay ako, iginiya niya ako patungo sa kusina at pinaupo ako sa dining table habang naglalagay siya ng isang basong tubig sa harapan ko. Umupo siya sa tabi ko habang umiinom ako ng tubig. Now, what happened? Mahinang tanong niya. Liam, umalis papuntang Italy 3 araw na ang nakakaraan at kinabukasan, nakatanggap ako ng isang imahe mula sa isang hindi kilalang numero, siya ay nakikipaghalikan sa ibang babae.
Niloko niya ako, Amanda, dagdag ko. But, how can he love? Paano niya magagawa iyon? Maaari mo bang ipakita sa akin ang picture na iyon? Tumango ako bago binuksan ang phone ko, at ipinakita sa kanya ang larawang iyon. Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito habang tinitingnan ang imahe at saka sumilay ang maliit na ngiti sa kanyang labi. Bakit siya nakangiti? Don't tell me that picture is Photoshop, sabi ko sa kanya. No, Aliyah, umiling-iling na sabi niya, this picture is 2 years old. 2 years old, ibig sabihin. Hindi ka pa niya kilala noon, natatawa niyang sabi. Hindi mo ba nakausap si Liam? Tanong niya ulit. Ginawa ko pero hindi ko siya hinayaang magsalita. I did but, I just screamed at him and, hindi ko siya hinayaang magsalita, bulong ko sa huling bahagi. You know what? Her name is Caroline, she was one of my model. He used to date her that time, this picture is of the time when they went to Italy together. Someone played a prank on you. Nakaramdam ako ng guilt, bakit kailangan kong mag-jump to conclusion every time? Ang dami kong sinabi sa kanya. Oh my God, anong ginawa ko? Sabi ko sabay lagay ng ulo ko sa pagitan ng mga kamay ko. Calm down, Aliyah, just call him and tell him that it was a misunderstanding, I know he will understand, pag-aaliw sa akin ni Amanda. Labis ang galit niya sa akin, Amanda. Nang hindi ko siya hinayaang magsalita, naasar siya. Don't worry, kilala ko siya, hindi niya kayang magalit sa'yo. Mag-sorry ka lang sa kanya, okay. Marahan akong tumango. Nasaan si Angela? Tanong niya. Must be sleeping, mahinang sabi ko. I will check upon her, sabi niya at tumayo at umakyat sa hagdan. Anong kalokohan ang ginawa ko? Sinabi ko pa sa kanya na galit ako sa kanya. No, I don't hate him, syempre hindi. Gusto ko siya, marahil higit pa sa gusto. Mahal ko siya, hindi ko siya mahal o mahal ko. Maya-maya lang ay pumasok si Amanda kasama si Angela sa kanyang mga bisig. Gising na siya nung pumasok ako sa kwarto, sinusubukang umakyat sa crib, tumawa siya. Amanda, sabi ko. Yes, anong nangyari? Sabi niya sabay upo sa tapat ko kasama si Angela. Do I love him? Nanlaki ang mata niya saglit. Love, I love him. Holy shit, I love him. I freaking love him. What? I love him. I really do, sabi ko sa kanya. Then why are you sounding so shocked and scared? You should be happy, right? Hindi ko alam. Ito ay nakakatakot. Sambit ko. Anong kinatatakutan mo? Rejection. Siguro. Tumawa siya bago sinabi, don't be afraid of it, Aliyah. Be happy, pero kailangan mo muna siyang tawagan at humingi ng tawad, understood? Tumango ako bilang tugon. It's getting late, better eat something, get some rest and most important, call him. Sabi niya sabay bangon at naglakad papunta sa pinto pagkatapos ibalik sa akin si Angela. Take care Aliyah, bye. Bye. Wala ako sa mood kumain ng kahit ano. Gabi na noon, kaya pagkatapos napakainin at patulugin si Angela, nagpa siya akong tawagan siya. I can't believe, nasabi ko lahat yun sa kanya. Siguradong galit talaga siya sa akin. Kaya naman, pagkatapos kong magkaroon ng lakas ng loob, I dial his number. Kahit na hindi ko inaasahan na sasagutin niya ang tawag ay sinagot niya ito. What? Sambit niya dahilan para mapangiwi ako. Naasar pa rin siya. At nang marinig ko pa lang ang boses niya, tumulong na ang mga luha sa mata ko, at hikbi ang lumabas sa bibig ko. Hindi ako nakapagsalita, naiiyak na lang ako. Hindi siya nagsalita ng kahit ano sa loob ng 1 minuto ngunit pagkatapos noon ay muli siyang nagsalita, sa mas malambot na tono. Aliyah. Liam, I'm sorry, napahikbi ako. Why are you crying? Calm down darling, pag-aaliw niya sa akin. I'm so sorry, Liam. I didn't listen to you. I jumped to conclusions, I'm sorry. Huminto muna siya saglit bago nagsalita. Hey, it's okay, it was a misunderstanding, naiintindihan ko. No, I'm sorry for everything I said to you. I don't hate you. I am sorry. I know you lose your mind while you are angry, he tried lightening the mood. It's okay, hindi ako galit sa'yo. Ikaw, hindi ka galit, napahikbi ulit ako. Of course not darling, naramdaman kong parang may natanggal sa balikat ko. Alam mo, sinabi sa akin ni Amanda na lumang larawan iyon. Naiintindihan ko, it's completely fine. Did you eat something? No. Then go eat something, ayokong magkasakit ka, and get some rest, okay? Okay. Is Angela good? Yeah, she is fine. Then okay, bye, take care darling. Bababa na sana siya pero sabi ko, Liam. Yes darling.
I miss you. Naramdaman kong ngumiti siya sa telepono. I miss you too, darling. Babalik daw si Liam ngayon. 4 na araw na ang nakalipas simula nang mangyari ang dramang iyon. 4 na araw na simula nang malutas ang lahat, misunderstanding. Hindi na nagalit si Liam, araw-araw niya akong kinakausap ng maayos. Binigay ko pa sa kanya ang number na nagpadala sa akin ng picture na iyon, para malaman niya kung sino ang taong iyon. 2-3 months back, I hate him so much at ngayon hindi ako makapaniwala na mahal ko siya. He is actually really sweet and caring and I just fell for him. Nakaramdam ako ng panibagong uri ng energy na tumatakbo sa aking katawan pagkatapos kong mapagtanto ang pagmamahal ko sa kanya. Naging masigasig ako sa mga araw na ito kahit na nagpapalipas ng gabi sa pag-iisip kung dapat ba akong magtapat o hindi. Paano kung hindi niya ako mahalin pabalik? Or maybe he does because he really cared for me but then, that doesn't mean na mahal niya ako. Arg! Literal na nagagalit ako. Nag-iisip ako ng paraan para umamin sa kanya. Siguro maaari kong sabihin ang isa sa mga linya mula sa sonnet ni Shakespeare, tulad ng So are you to my thoughts as food to life, or as sweet seasoned showers are to the ground. Na, masyadong romantic yun. Okay, I should focus on my work right now, so, binalik ko ulit ang atensyon ko sa laptop ko dahil Monday na at may gagawin pa ako. Kasama ni Angela si Abigail sa nursery. So, after a few hours, free na ako and now I had to wait for Liam as he said that he will reach here by evening. Ewan ko ba kung bakit ako nakaramdam ng kaba, sa totoo lang natatakot ako. Una sa lahat dahil sa drama na nangyari a few days back kahit maayos na ang lahat ngayon, at pangalawa dahil natatakot ako na paano kung ma-detect niya ang nararamdaman ko para sa kanya. May kumatok sa pinto at gaya ng sinabi kong pasok, pumasok si Abigail na may hawak na isang natutulog na Angela sa kanyang mga kamay. Binigyan niya ako ng ngiti bago inilagay si Angela sa kanyang crib na malapit sa kama. Nakatulog siya habang pinapakain ko siya, sabi ni Abigail sa akin at binigyan ko siya ng ngiti sabay sabing, salamat. Magpahinga ka na. Bahagya siyang yumuko bago umalis. Bumuntong hininga ako at bumangon at lumapit kay Angela na mahimbing na natutulog. Ang cute niyang tingnan habang natutulog, kaya ko siyang titigan buong araw. Sana maging ganito siya paglaki niya. I mean, kasing tahimik niya ngayon. Pagkababa ko hinalikan ko siya sa noo. Narinig kong bumukas ang front door sa ibaba at alam ko kung sino ang nandoon, si Liam ang nasa bahay. Bumilis ang pintig ng puso ko, iniisip kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Naririnig ko ang mga yabag niya habang umaakyat siya ng hagdan kaya sinubukan kong itago ang nararamdaman ko habang nanlamig ang katawan ko sa paghihintay sa pagpasok niya. Pumihit ang doorknob at pumasok, mukhang pagod na si Liam. Nagtama ang mga mata niya at agad siyang lumapit sa akin. At hindi ko alam kung bakit, napaatras ako nang humakbang siya palapit sa akin, at maya-maya pa ay napaatras ako sa pader. Bakit mo ako tinatakasan? Tanong niya. Hindi ko alam, napaatras ako. Marahan niyang hinawakan ang leeg ko, at inilapat ang noo niya sa noo ko habang magkadikit ang dulo ng ilong namin, 1 pulgada lang ang pagitan ng mga labi namin. I'm sorry Liam, sa lahat ng nangyari, hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang sumandal siya at idinampi ang labi niya sa labi ko at sapat na ang kilos niya para tumigil sa paggana ang isip ko habang nakapikit ako. I told you, I hate talking about what happened in the past. What has happened, we cleared our misunderstanding, said sorry, now move on okay. Tumango ako habang binubuksan ang aking mga mata. Liam, yes darling. Hindi ko na napigilan ang sarili ko nang sumandal ako at dumampi ang labi ko sa labi niya. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya habang sinasabunot niya ang mga daliri niya sa buhok ko, ipinagpatuloy ang mapusok naming halikan. Maya-maya, we had to break our kiss dahilan para may narinig kaming humahagikgik at agad kaming napalingon sa crib ni Angela para makita siyang nakaupo doon, wide awake, nanunood sa amin. Kahit bata pa siya at walang maintindihan, nakaramdam pa rin ako ng hiya. Binigyan ako ni Liam ng isang ngiti bago naglakad palapit sa kanya, at binuhat siya sa kanyang mga bisig habang hinahalikan ang kanyang noo. Enjoying our make-out session, aren't you? Tanong nito sa kanya, marahang hinahaplos ang buhok nito habang humahagikgik. Niyakap niya ito palapit sa kanya at ipinatong ang ulo sa balikat nito. Marahan niyang tinapik ang likod nito para makatulog ito. Makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakatulog ulit siya at inilagay siya ni Liam sa kanyang crib bago lumingon sa akin. Can I get some coffee, darling? Bulong niya habang natutulog. Of course darling, ginaya ko siya sabay hila sa pisngi niya bago bumaba. Kinabukasan, muli akong naging abala sa aking trabaho dahil kailangan kong suriin ang maraming artikulo. Si Liam ay nasa opisina at si Angela ay kasama ni Abigail sa kanyang nursery habang ako ay nasa study ni Liam habang binigyan niya ako ng permiso na gamitin ito.
May kumatok sa pinto, pagkatapos ay pumasok si Liam. Dapat ay 15 minutes na siyang bumalik dahil parang kalalabas lang niya sa shower. Nasaan si Angela? Tanong niya. Kasama niya si Abigail, sa nursery niya, sabi ko sa kanya. At sumimangot ang mukha niya pero hindi siya umimik at umalis na. Pagkaraan ng ilang minuto, muli siyang pumasok na nagsasabing natutulog siya. At umupo sa upuang katapat ko. At habang nagtatrabaho pa ako ay hindi siya umimik at patuloy na ginagamit ang kanyang telepono. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay tapos na ako sa aking trabaho at isinara ko ang aking laptop at iniunat ang aking mga braso. Aliyah, yes. You know I don't like the fact na may ibang tao, maliban sa iyo at sa iba nating kapamilya ang dapat mag-alaga kay Angela. I mean, wala kang mapagkakatiwalaan na maid. Anong ibig mong sabihin? Look, I have all the money you will ever need. What I mean is, hindi mo na kailangang magtrabaho. I can provide you both everything you will ever need. I want you to quit your job and take care of Angela. Liam, I won't quit my job, diretsyong sabi ko sa kanya kahit may punto siya. No, listen to me, what I mean is that you quit your job for a year or two and then by that time she will grow up and then you can join again or even better, you can be my assistant, sabi niya. Liam, I can't sit idle for 2 years, just waiting for her to grow up, sabi ko at tumayo na rin siya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang pisngi ko na nagsasabing, please try to understand darling. I am not saying that I will not let you work for the rest of your life. Binawi ko ang kamay niya at nilagpasan siya habang sinusundan niya ako. Aliyah, come on, sabi niya habang sinusundan ako pababa ng hagdan. Hindi naman ako galit sa kanya, medyo disappointed lang. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makarating ako sa backyard, at tumayo ako sa gilid ng swimming pool, nakatalikod sa kanya. Alam kong hindi ka galit, darling, sabi niya at hindi na ako nagsalita. Aliyah, I am warning you, ngumisi ako at inilayo ang ulo ko. Okay, fine, sabi niya. At ang sumunod na nalaman ko ay binuhat niya ako sa kanyang mga braso at hinawakan sa itaas ng pool. At napagtanto ko na itatapon niya ako sa pool. No, sigaw ko, mahigpit na pinulupot ang mga kamay ko sa leeg niya. Pero ngumiti lang siya bilang return. No, Liam, takot ako sa tubig, alam mo yun. Too late darling, ngumiti siya ng masama at niyakap ko siya ng mas mahigpit. And before I knew it, bumitaw na siya sa pagkakahawak sa akin at nagsimula na akong mahulog at dahil sa mahigpit na pagkakahawak ko kay Liam, hinila ko siya kasama ko at sabay kaming bumagsak sa tubig sabay sabog ng malakas. Dahil sa bigat ng aming katawan, nagsimula kaming mag-sink in at talagang malalim ang pool. Nagsimula akong magpanik nang maramdaman kong lumulubog ako ng mas malalim sa tubig pero hinawakan ni Liam ang braso ko bago niya kami nilalangoy pabalik sa ibabaw. Napabuntong hininga ko, huminga ng malalim, iniinom ang lahat ng hangin na kailangan ko habang ang mga braso ko ay nakapulupot pa rin sa kanyang leeg. What the hell, Liam? I told you not, namatay ang mga salita ko sa bibig ko nang maglapat ang labi niya sa labi ko. Inabot ako ng ilang segundo bago tumugon, ito ay isang matigas, magaspang na halik na nagdulot ng kuryente sa aking mga ugat. Hindi ito malambot at nagustuhan ko ito, napabuntong hininga ko. Napaatras ako, huminga ako ng mabigat, ipinatong ang noo ko sa noo niya. Huwag mo akong takasan, ever, mahinang sabi niya. Hindi kita matatakasan, kahit anong pilit ko. Lagi akong babalik sa iyo, mahinang wika ko bago muling ilapat ang aking mga labi sa kanya. At dito na po, nagtatapos ang part 13 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.